last na part ng sermon series natin ng Tuesday na ito. Pwede bang bati mo naman ng magandang gabi ang mga katabi mo? Ayan. At kung birthday ng katabi mo, happy birthday na rin sa kanya. Okay? So, ang ating series, kung inyong matatandaan, is all about government and God. Okay? So, bakit natin kailangan i-discuss ang gobyerno at ang Diyos? Kasi ang church po, next slide, di ko pa rin napalitan, yung part 1 pa rin siya. 3 na po yan. Okay? Ang church po kasi ay tinatawag na prophetic voice of God, sa mga kinasasakupan nito. Kung kaya, ang ating pag-uusapan is all about the prophetic voice of the church. Ikaw pala kapatid, ay merong prophetic voice. Sabihin mo nga sa katabi mo, may prophetic voice ka. Okay? At ngayon, pag sinabing prophetic, hindi yan yung magsasabi ka ng isang bagay na mangyayari in the future. Kung yun ang alam mo sa prophetic, nagkakamali ka na yun, tungkol lang dun yun. Sa totoo lang, pag sinabing prophecy, hindi lang yan tumutukoy sa mangyayari in the future, kundi nagdadirect ng buhay ng mga tao. Ano pa? Nagko-correct ng mali. No? At ganun din naman, ang prophetic voice, tinatama naman ito yung mga bagay na kung saan hindi maganda at hindi makatarungan, lalo na sa society na ginagalawan natin. Ngayon, kailangan natin ibalik yung prophetic voice ng church sa mundong napupuno, next slide please, ng kasamaan. Next slide pa, yan. Okay? At ganun din naman, noong nakaraan, nabanggit natin na kung saan ang church pala ay konsensya daw ito ng bansa. The church is the conscience of the nation. Na kung tayo magiging tahimik tayo sa corruption, magiging tahimik tayo sa mga injustices na nangyayari, sa mga masasamang mga batas, na-fail or hindi natin nagagawa yung ating prophetic duty. No? Kung kaya, ang church talaga, ito yung voice ng mga mahihirap, voice ng mga oppressed, at voice ng mga persecuted. Now, nung nakaraan, nabanggit natin, point number 1, ano nga yun natatandaan nyo? The prophetic voice calls out hypocrisy. Bakit? Kasi maraming kasinungalingan, maraming mga taong nagpapanggap sa kapanahunan natin. And what we can only do is to what? Shed light sa mga nangyayari. Kapag merong ilaw, nakikita ang katotohanan. Amen ba dyan? And hindi mo rin makikita ang loob ng bahay mo kung maayos kung ito ay madilim. Malalaman mo lang na maayos kung bukas ang ilaw. Kung kaya, maraming mga bagay sa mundo na ginagalawan natin ngayon, na sa totoo lang akala natin okay pero hindi. Alam niyo po ba, ang Philippines matagal na kung saan kahit tignan niyo po sa mga newspapers, etc., marami mga bansa po noon selos na selos sa bansa natin. Bakit? Kasi nasa atin noon yung Araneta Coliseum. Dati walang mga ganyan na kasing laki ng stadium ng Araneta Coliseum sa Southeast Asia. Dati kumbaga sa Philippines noon talagang sikat yan pag sinabing Araneta Coliseum. Pero tingnan nyo, ngayon sa nasikat ang Philippines, sa Coliseum na ba o sa corruption? Doon mo makikita may nangyari noon na dapat itigil na natin ngayon. Kung gusto natin ng pagbabago at gusto natin manaig ang katotohanan sa bayan. Kung kaya, ating didiscuss ang point number 2, at tinatawag na ang prophetic voice po ay dumidepensa sa mga mahihina.
kung inyo pong matatandaan, si Prophet Nathan, siya po ay nag-confront kay David sa ginawa ni David na pamamaslang sa asawa ni Bathsheba. Sino yung asawa ni Bathsheba? Kung inyo matatandaan, ano pangalan niya? Si Uriah. No? At alam niyo po, si Nathan, kinonfront niya si David dahil bakit? Merong nangyaring injustice. Gayon po, ngayon din, ang bawat isa sa atin, huwag tayo dapat talagang maging silent sa mga injustice na nangyayari sa ating paligid. Mga kapatid, sabi sa Isaiah 58 verse 6, ganitong pagfa-fasting ang gusto kong gawin nyo. So, take note, bigyan ko ulit kayo ng background, bakit pagfa-fasting yung sabi sa Isaiah 58. Gusto na naman po kasi i-rebuild at that time ng mga Israelites na na-exile ang Jerusalem. So, ngayon, nung gusto nilang i-build ulit, at that time, kailangan ibalik din nila yung culture na meron sila. So, just imagine, na-exile sila, inalis sila dun sa bayan nila, dinala sila sa Babylon, dinala sila sa Assyria, dinala sila sa iba't ibang lugar. Tapos, syempre, di ba, na-adapt nila yung culture doon sa kung saan sila na lumaki. Bumalik sila sa Jerusalem, gusto nilang mabalik ulit yung dating culture nila nung nandoon sila. Nagigets po natin? So, ngayon, sabi nila, mag-fasting tayo. Nag-fasting nga sila. Kaya lang ang sabi ni Lord sa kanila, ganito ang pagpa-fasting ang gusto kong gawin nyo. Anong klaseng pagpa-fasting? Tingnan nyo, magugulat kayo, hindi talaga fasting yung gusto ni Lord na gawin nila, but what is it? Hindi basta spiritual practice na inaakala natin ang spiritual lang ay pagpe-pray. Di ba? Pag akala natin ang spiritual na bagay lang ay pagbabasa ng Bible. Di ba? Pero look at this. Pag binasa nyo, mas greater pala for God ang alin? Oo nga, nagfa-fasting ka, pero kung hindi mo naman pinapalaya yung mga tao na nakulong, na di naman makatarungan yung pagkakakulong sa kanila, baliwala yung fasting mo. So, kung halimbawa may mga taong nakukulong, tapos okay lang sa iyo yun, nagpa-fasting ka, pag-pray lang natin. Hayaan mo pag-pray lang natin, ano mangyayari? Hindi yun yung nagugustuhan ng Diyos pala sa bansa. And that is why, tignan nyo ang sabi, ganitong pagpa-fasting ang gusto kong gawin nyo. Sabi mo sa katabi mo, gagawin mo. Okay? Ano yon? Una, palayain nyo ang mga tao sa di makatarungang pagkakakulong. Hindi sinabi na palayain ang mga nakulong. Take note, yung mga di makatarungang nakulong. Mga wala naman talagang pagkakasala. Ano pa? Sunod, kalagin ang mga pamatok na nagpapabigat sa kanila. Ano pa? Palayain ang mga inaapi. At, take note, yung last, sirain ang nagpapahirap sa kanila. Bakit sinabi ito? Muli, nuulit ko po sa inyo, point number 2, the prophetic voice defends the weak. Familiar ba kayo dyan? Sa binasa natin na verse na yan, no? Sa Isaiah 58 verse 6. Yan actually, very similar dun sa Isaiah scroll na binuklat ni Jesus sa harapan ng mga nasa Sanhedrin at that time. Tapos sinabi niya, the Spirit of the Lord is upon me. Di ba? Naalala nyo? He has given me power para palayain yung mga tao sa kanilang pagkakakulong. Kalagin ang kanilang mga kadena o pamatok na nagpapabigat sa kanila. Palayain sila. In short, makikita natin na yan pala talaga yung gusto ng Diyos na gawin ng bawat isa sa atin. If we want to be like Jesus, if we want to live
truly as a Christian. Ibig sabihin, Christian, nakalagay yung pangalan ni Christ, katulad ni Christ, yung pamumuhay mo, paano ba nabuhay si Jesus noon? Alam niyo po, pag pumunta kayo sa Europe, pag pumunta kayo sa, ngayon sa Saudi Arabia o kaya sa Middle East, ang dami ho, pag sumigaw ka ng Muhammad, lahat sila titingin. Kasi bakit? Lahat ng mga tao doon, marami ang pangalan Muhammad. Bakit? Ba't pinangalan na ganun? Dahil yun yung prophet para sa kanila, sa religion ng Islam, na kung saan yun yung example para sa kanila. But we are all called, ang tawag sa atin, Christians. Ibig sabihin, may quality si Christ na dapat taglay-taglay ng bawat isa sa atin. At kung binanggit ni Jesus yan, nilalakaran niya yung mga salitang yan. Kaya, it is time mga kapatid, para i-defend natin ang mga mahihina, i-defend natin ang mga naghihirap, we must first be, next slide, be aware. Maging aware ka. Anong sa Tagalog ng aware? Ano yun? Handa? Ano pa? Maalam. Di ba? Bakit? Kasi kung hindi mo alam, hindi mo mai-inform sa iba. Tandaan niyo po, hindi niyo masishare ang bagay na wala kayong kaalam-alam. Marami pong mga taong madaling naloloko dahil wala silang nalalaman. Kaya tignan niyo po, ang Christianity, ang nagsulong talaga ng education para sa lahat. Kahit in history. Di ba? Dahil ayaw na manatili na mangmang ang mga tao. Ang education, hindi para sa mga mayayaman lang dapat, kundi para sa mahihina, para sa mga mahihirap. Bakit? Para hindi sila mapagsamantalahan. Alam niyo po, may confession ako dyan, at alam to ng marami sa inyo siguro, na-scam ako. Di ba? Na-hack yung FB account ko. Dahil una sa lahat, wala akong kaalam-alam. Naloko ako dahil wala akong kaalam-alam. Pero okay na yung account ko Dahil may alam na ako ngayon. Pero dito nyo makikita, madaling maluloko talaga kung walang alam ang isang tao. Pag nagbibingi-bingihan ka, kapag ini-ignore mo lang yung mga sinasabi ng iba, negative man o positive, mangyayari, ikaw yung madideceive. Kasi wala kang kaalam-alam. Kung kaya, bakit natin pinopurso ngayon, na sinabi ko sa inyo noong nakaraan, hindi kayo dapat mag-curse sa mga politicians, sa mga taong nakikita nyo na gumagawa ng mali. Kung may nakita kayong news about them, i-share nyo lang sa Facebook. Bakit? Para yung mga friends nyo malaman nila na merong ganun. Marami sa kanila kasi ini-ignore lang. Ayoko kasi ng negativity, pastor Di ba? At yung iba, pagka hindi naman related sa buhay nila, wala silang pakialam. Pero this time, kailangan kasi, para maraming hindi maloko, kailangan malaman nila ang mga importanteng bagay. Amen? Paano natin madedepensa ng mahihirap sa pamamagitan talaga ng education? Education. Paano ang isang Kristiyano magiging matatag sa kanyang pananampalataya at hindi mawawala? Kailangan maging maalam siya saan? Sa Bible. Di ba? Kasi kung may alam ka, magiging matatag ka. Ganon din sa buhay mo sa sekular. Kung may alam ka, hindi ka maluloko. Kung kaya, hindi lang dyan nagtatapos yung dapat natin gawin. Ano pa? Next slide. Kung tayo talaga ay gusto natin makatulong sa mga mahihina, mga mahihirap, i-connect natin sila sa mga angkop talaga na makakatulong sa buhay nila.
Kung may alam ka tungkol sa DSWD, may alam ka tungkol sa mga ayuda, may alam ka tungkol sa mga libreng gamot, doon mo sila dalhin. Okay? Ipaalam mo sa kanila yung mga bagay na yun. Mas makakatipid pala sila kapag nag-PCSO sila. Mas makakatipid pala sila kapag nag-invest sila sa ganito. Dahil bakit? Marami mga tao hindi informed. Alam niyo po, kawawa ang maraming mga Pilipino, lalo na yung mga farmers din natin. Alam niyo ba kaya nakukuha ng gobyerno at ng ibang mga mayayaman yung mga lupain nila? Dahil bakit? Hindi nila alam yung tungkol sa mga tax. Patong na ng patong, hindi na nila mabayaran dahil lumobo na. Kasi every year, pag hindi na mo nabayaran, ano mangyayari? Magkakaroon ng additional na naman. Meron na naman yan. Hanggang sa hindi mo na mabayaran. Sino makakapagbayad? Yung mayayaman. At pag binayaran ng mayayaman, ano mangyayari? Sa kanila na yung lupa. Kaya kawawa ang maraming mga Pilipino na hindi edukado. Kaya tignan nyo, si Jesus, he spent most of his time kahit napapagod na siya, saan? Pagtuturo sa mga tao. Di ba? Sermon on the Mount, pag tinignan nyo, 3 chapters yun, ang dami niyang tinuro sa kanila. Bakit kaya? Di ba? He spent most of his time sa mga disciples. And may time, di ba, na yung bago niya pakainin yung 5,000, anong sabi? Pagod na siya nung time na yun. Pero, yung puso niya kasi, heavily burdened, na nakikita niya yung mga tao na kawawa. Hindi lang walang makain. Kulang din sila sa kaalaman. And it is time para sa atin, kung meron kang alam sa mga bagay-bagay, kaya nga, Tita Bang, pati yung team niya rin sa morning service, nagtuturo sa mga health tips, etc. Diba? Bakit? Kasi para meron tayong alam. Amen? Ganun din sa buhay natin, lahat. Para maiwasan yung mga bagay na ire-regret natin in the future. Sabi mo sa katabi mo, maging daan ka para gumaan ang buhay ng iba. Amen? Tignan nyo ang sabi ng Proverbs chapter 31 verse 8 to 9. Tignan nyo to ha. Tignan nyo ha. Halos same sila ng sinasabi sa pagdating sa Isaiah 58. Proverbs 31, hindi na si Solomon yung nagsulat niyan, no? Kundi isang hari. Pero kung makikita nyo, yung words na ginamit, nag-usap ba kaya sila? Meron kaya silang ginawa na, dapat lagay natin to dyan. Pero tignan nyo, ang susi para umunlad ang isang bayan, galing to sa isang hari, ay ipagtanggol mo ang mga di kayang mag-defend ng sarili nila. Ano pa? Protektahan mo ang karapatan ng mga walang laban. Dito nyo makikita, bakit kaya nagde-deteriorate ang ating bansa. Noon, tinitignan, ang daming mga tao all over the world. Ang ganda kasi ng Pilipinas. Madaming nag-a-admire sa Pilipinas, pero ngayon hindi. Ano nangyari sa atin? Isa sa susi, kaya nagiging mayaman, nagiging maayos at mayabong ang isang bansa dahil may justice, may hustisya sa bansa. Tingnan niyo sabi, ipagtanggol mo ang mga di kayang mag-defend ng sarili nila. Kasi bakit? Nakikita mong meron ka palang worth dito sa bayan mo. May halaga ka.
Ano pa? Protektahan mo ang karapatan ng mga walang laban. Marami, inaabuso ang kanilang lakas, ang kanilang power, kanilang position. Next, tingnan niyo sabi, verse 9, sabay-sabay natin basahin. Magsalita ka para sa kanila. Mag-judge ka ng patas. Ipaglaban mo ang karapatan ng mga mahihirap at kawawa. Bakit ito sinabi? Tingin nyo. Dahil ang corruption, ang pagbagsak ng isang bayan, nakikita yan kung hindi nag-uphold ng justice, ng hustisya ang isang leader. Kaya throughout the years, kung makikita nyo, ang daming mga tao na pinapatay, kinukulong, nakakaranas ng di magagandang mga bagay, hindi nila nafe-feel na protected sila. At ngayon, yung mga taong in power, mga tao na kung saan gumagawa ng kasamaan at corruption, nananatili pa rin at feeling nila okay na okay sila. Kasi hindi nasiserve yung justice. Next slide. Point number 3 natin. The prophetic voice is kingdom-minded. Ano nga yung point number 1 natin? Sabay-sabay ulit natin basahin. Review natin. Point number 1. Ano yan? The prophetic voice calls out hypocrisy. Pangalawa, ang prophetic voice defends the weak. At yung pangatlo natin ngayon, the prophetic voice is kingdom-minded. Now, tignan nyo, na makikita nyo po sa Bible na ang isang tao na merong prophetic voice, hindi nakafocus sa kaharian dito sa lupa yung kanyang buhay, kundi nakafocus sa kaharian ng Diyos. Paghahari ng Diyos, hindi lang sa langit, kundi dito din sa lupa. At alam nyo po, napakahalaga na ang isang tao ay kingdom-minded dahil sinasama mo si Lord sa lahat ng gagawin mo, ina-account mo siya. Will the Lord be truly blessed by what I will do? Talaga bang matutuwa ang Diyos sa next ko na to na gagawin o hindi? Next slide. Sabi sa Isaiah 58 po, verse 9, pag nag-pray kayo, sasagot si Lord. Take note, ano yung context niya na binasa natin kanina? Kapag pinaglaban mo ang mahihina, mga kawawa, mga mahihirap. Kaya kahit anong Lord heal our land mo, kung okay lang sa'yo yung nararanasan ng iba at parang wala kang pakialam sa kanila, walang mangyayaring pagsagot si Lord. Kaya tandaan nyo yun, hindi lahat ng prayers natin sinasagot ni Lord. Hindi dahil sa hindi ka spiritual o kaya malayo ka sa Kanya, kundi sometimes meron kasing mga conditions. Sabi mo sa katabi mo, may condition din. Hindi conditioner kondisyon. Kailangan meron ka munang gawin para sagutin ng Diyos. At tignan nyo ha, kung gagawin daw natin yung kanina, pwedeng balikan nga natin yon. Yung mga pagfa-fasting, ganito ang gusto ko. Yan, di ba? Next slide. Doon sa next na verse. Doon sa verse natin. Balikan mo na. Yan, verse 8. Hindi, yung 9 pala, sorry, 9. Pag nag-pray kayo, sasagot si Lord. Ano sabi? Tatawag kayo at sasabihin niya, ano daw? Nandito ako. Kung aalisin nyo, ang alin daw? Pagpapahirap, panduduro at paninira. Nandoon yung presence ni Lord. So hindi nga natin dapat labanan ang evil. Saan? Evil din. Next. Pagdating ng verse 10, kung magbibigay kayo ng pagkain nyo sa nagugutom at ano daw?
tutulungan ang mahihirap, magliliwanag kayo sa dilim, at ang dilim na nakapalibot sa inyo, ano daw? Magiging parang tanghaling tapat. Bakit kaya binanggit ito na magiging tanghaling tapat? Magliliwanag ka in the midst ng kadiliman. Ikaw mismo, magiging instrument ni God para sa paglaya ng maraming mga tao sa kanilang pagkakabihag. Pwedeng hindi physically, spiritually, ano pa? Pwedeng talagang emotionally. Alam niyo po ba, na pataas talaga ng pataas sa mundong ito, hindi lang sa Philippines, ang anxiety level. Bakit? Pag magtatanong ka kung 100 years from now, magiging maganda ba ang buhay ng mga tao, sasabihin nila, hindi. Pa-worst ng pa-worst daw. Bakit kaya ganon ang anxiety levels ng mga tao? Dahil nakikita kasi nila kung ano yung nangyayari ngayon, hindi nagiging maganda. Ngayon, kung makikita natin, pataas ng pataas ang bilihin nga, tapos pakonti naman ng pakonti ang ability mo para makuha yung mga gusto mo. Kaya may mga ibang mga tao, kahit sa Amerika, sabi nila, yung tatay ko, karpintero lang dati, pero may sasakyan siya, may malaking bahay. Ngayon, ang isang karpintero, hindi niya magagawa na makabili ng sasakyan, bahay, mapakain pa lahat ng anak niya. Kaya kahit tignan niyo sa atin, maraming mga Pilipino, kaya nilang makasurvive kahit 10 pataas yung kanilang family. Sa panahon ngayon, kaya ba talaga yon? Ba't kaya bihira yung gumagawa? At parang sa provinces na lang nangyayari. Dito natin makikita na may nangyayari talaga sa ating paligid na unti-unti hindi nagiging maganda ang kalagayan ng mundo. Hindi lang dahil sa natural lang yan, dahil ganyan yung financial system, kundi napakarami talagang corruption sa bansa. Pero tignan nyo sabi, kung magbibigay kayo ng pagkain nyo sa nagugutom, tutulungan ang mahihirap. Talagang magiging maayos ang lahat. Ito yung dahilan kung bakit pinupush ng maraming mga tao na kung saan magkaroon lalo ng equality ng mayayaman sa mahihirap. Dahil yung gap, palaki ng palaki. Palaki ng palaki yung gap. Sa ibang bansa, ang afford ng mayayaman, kaya ring bilihin ng mga taong di naman mahirap pero may trabaho. Dito sa ating bansa, alam niyo po, ang hirap talaga. Malayo. Bakit ganon? Samantalang makikita nyo, ang dami, milyon-milyon yung tulong sa ibang bansa. Ang laki ng budget. Recently nga lang, napanood ko yung TikTok na 24 million yung project sa Negros Occidental sa daanan. Pero mga ilang lang, tas kalahati lang na daanan yung ewan ko nakita niyo yun Parang 24,000 lang ata yung nagastos. Tapos 2022 pa yon. So 3 years ago na, no? Doon yung makikita ngayon. Kawawa ang ating bansa. Kung patuloy nyo rin iboboto yung mga tao na alam nyong, pogi kasi. Tumutulong kasi nagbibigay ng 500 every Mga kapatid, next slide. Hindi tayo sa pula, dilaw, green.
o anumang kulay yon. Una sa lahat, tayo ay maka-Pilipino. At higit sa lahat, maka-Diyos. Ito ha, tapatan tayo. Marami sa atin, may iba-ibang mga political views. Pwedeng may gusto kang kandidato, hindi parehas sa akin, sa iba rin, iba-iba tayo. Pero sana, ito yung maintindihan natin. Huwag mong kampihan yung kandidato mo. Ang kampihan mo, katotohanan. Kasi ako, kung meron man akong kandidatong naboto, tas nakita ko yung position niya ngayon, hindi maganda, na-expose siya, nagiging against ako sa kanya. Bakit? Kasi nakita ko may mali siyang ginagawa. Sana wag naman tayo na may nakita ka ng maling ginagawa ng candidate mo, ikaw pa rin mismo, kampi ka pa rin sa kanya. Tandaan mo, ikaw ay maka-Pilipino, higit sa lahat, maka-Diyos. Amen? Amen? At wag mo namang sabihin na, ikaw kasi binoto mo si ganyan. Bakit? Kasi pag nagkakaroon ng blaming system, hindi tayo talaga magkakaisa. Kita natin yan. Pag biniblame mo ng biniblame yung isang tao sa kung ano yung ginawa niya, siya rin nadi-discourage sa sarili niya. Imbis na maging katulong mo siya, iiwang ka niya. Hindi tayo kinol ni Lord para mag-blame ng iba, kundi para tulungan sila. Ngayong alam na nila, mali pala yung naboto nila. Anong gagawin mo? Sabihin mo lang kung ano yung nakikita mong tama. Amen? Amen? Next slide. Kaya, maging maalam, hindi lang sa Biblia, kundi saan? Sa mga nangyayari sa bansa. May alam ka ba tungkol sa mga biktima? May alam ka ba tungkol sa kultura ng bansa ngayon? Hindi kultura na normal culture ng po at opo. Hindi yon. Anong nangyayari ngayon sa bansa natin pagdating sa kultura ng mga Pilipino when it comes sa, sabihin natin, mga moral issues na? Politics. May alam ka ba sa mga bagay na yan? Kaya tignan niyo po, sa church natin, oo, pag Sunday, may focus tayo sa word, di ba? Tuesday din, ganito, meron. Pero sometimes, kailangan natin i-touch yung mga bagay na hindi na pag-uusapan madalas. Bakit? Kasi pag binasa natin yung Bible, may relasyon yung government at ang Diyos. The kingdom of Israel and the kingdom of God. Amen? Yung kingdom ng mga bayang na exile at ang kingdom ng Diyos. Magugulat nga kayo nasa Bible. Yung letter ng isang hari. Di ba? Ng Persia. In-include sa Bible. So, si God, nagme-medal din siya talaga sa government. Kung si God nagme-medal doon, dapat tayo din. Alam natin. Amen? Next slide. Kaya vote for people who are bumoto ng mga leader na handang maglingkod. Hindi handang magnakaw. Ano pa? Bumoto ng mga magbabangon, hindi o-oppress. Forma nila gaganti. Forma nila lalong sa bayan. Hindi ang mas lalong papabigatin ang buhay ng mga Pilipino. Pangatlo, basahin natin. 1, 2, 3, go!
Yan. So, bumoto ng mga may takot sa Diyos. Kaya lang, masasabi natin, hindi naman talaga lahat ng mga bumoboto, masasabi talagang may takot sa Diyos. Di naman natin malalaman yun, pastor. Parang ang hirap niyan. Paano mo nga malalaman kung may takot sa Diyos? Tignan mo rin yung track record. Di ba? Tignan mo yung sinasabi ng mga nasasakupan nila tungkol sa kanila. May takot ba talaga sila sa Diyos na kung saan ang moral laws of God sinusunod din ba talaga nila? Or against din sila doon? Ngayon, it is possible na wala dyan sa tatlong yan. Ito hindi sinasabi kong yan na yung end all be all. Bakit? Next slide. Kung wala kang makita kasing ganon, na merong nung tatlo na yan, ini-encourage namin kayo. Ito kayo mismo, turo mo katabi mo, ikaw, na as a member ng church na ito, kayo talaga yung pumasok sa politics. Honestly. Bakit? Kung wala kang makita, ba't hindi ikaw? Ito kami kaya namin to sinasabi sa inyo, dahil bakit? Kung wala kang mapili talaga, ba't hindi mo i-push yung sarili mo sa bagay na yan? Bakit ang tatapang pa kung sino pa nga minsan yung mga taong corrupt, sila pa yung gustong tumakbo? Di ba? Yung mga taong talagang alam naman, merong kabulastugang ginagawa. Sila talaga yung walang takot. Samantalang tayo na hindi naman natatakot dahil wala namang lihim na ganyan na kasalanan, tayo yung takot na takot pagdating doon. Ano mangyayari sa bansa natin? We will be run by people who are not afraid ngayon na magpatakbo ng bayan kahit corrupt sila. Nagbibigay ako ng confidence sa mga buhay nyo ngayon. Bakit? Kayo yung maging ilaw sa kadiliman. Amen? Sa church natin, magsimula yung mga susunod na leader ng bansa. Hindi, honestly. Sa church naman natin, kailangan ba lagi mega churches manggagaling yung yung mga next leader ng bansa? Ba't hindi dito? Amen? Tanong mga katabi mo, ba't hindi ikaw? Wag nyo kami ituro. Wag nyo kami ituro. Kasi never sa Bible na sina Samuel, yung mga prophet, sila yung naging hari. Walang ganon. No? Kahit nga si Saul, ang kulit-kulit di ba? Pero si Samuel, si David pa rin yung inanoint niya. Dito mo makikita na kailangan mismo mag-produce din tayo sa church natin. Paano ko gagawin yun, pastor? Anong mga, ko? It's time. Ano bang ginagawa ng mga politiko? Ano bang ginagawa nila? Nag-aaral ba sila ng mabuti? Ba sila? Nagre-reach out ba sila sa mga tao? Kumikilala ba sila ng mga tao sa kanilang barangay? Kasi ito kung di natin gagawin to, at hindi rin yung mga churches, hindi to gagawin sa buong Pilipinas, sino naman maluluklok? Sino naman tatakbo? Sila. So, tas aasa ka, Lord, magbago po nawa ang Pilipinas. Ikaw nga yung gusto ni Lord na mag-rise up. Hello? May kausap ba ako ngayong gabi na ito? Amen? Amen? Next slide. Kaya tinuturoan namin kayo ngayon, hindi lang ng tungkol sa Biblia, kundi kung paano din magmahal sa ating kapwa, lalo na sa ating bansa. Hindi namin sinasabi na, yung mga kurakot, patayin yun. Hindi ganon. Di ba? Kung hindi, okay, nakikita natin talaga walang future, bakit hindi tayo mag-stand out ngayon? Alam ko naman, mas magaling ka siguro mag-manage din sa kanila.
may face card ka din naman. Oh. May angkin na talino at galing ka rin naman. Di ba? May karisma ka rin naman. Sila lang ba meron? Factory reset ka. Point number 4. Bukod doon, ngayon, next slide, the prophetic voice disciples the next generation. Ito yung kailangan natin. Kasi, oo nga, yung mga leaders, ganyan, kung yun lang focus natin, hindi ako naniniwala na sa isang leader lang, yun lang magpapabago ng bansa. Kasi kailangan din yung mga sumusunod sa bansa, yung mga tao na nasa bansa, sila rin talaga dapat nauhubog para umayos ang bansa. Hindi nakadepende sa leader ang pagbabago. Kahit paanong cry out nila. Naranasan na natin, iba't ibang klase ng presidente. May naging artista tayong presidente. Actually, may Christian din na presidente, si Fidel B. Ramos. Pentecostal naman siya. Ano pa, merong anak ng presidente. Ang dami na naging presidente ng Pilipinas. Pero hindi yung makakapagbago ng bansa. Kailangan yung next generation mai-prepare natin. Next slide. Tignan nyo ang sabi. Sabay-sabay natin basahin, sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Yan. So tignan nyo, no? Itatayo ulit yung mga dating wasak na lugar nyo. Yun ang sabi. So magkakaroon ng rebuilding, sabi nga ni Cyrus, factory reset. Mangyayari yun kung magpe-prepare tayo ng foundation. Ano yung foundation na yun? Magsisimula sa mga kabataan. Bakit? Lalo na, dahil ang kabataan po ay galing saan? Sa campuses, sa school. Ang kabataan, diyan nagsisimula na mold yung isipan nila para sa kanilang pagtanda, kung ano yung values, ano yung mga character, attitude, diyan nila na mold yun And kung hindi natin sila i-reach out, walang mangyayari. Alam niyo po, may naging example one time isang preacher na ang land ay pwede daw maging barren or hindi siya natataniman. Hindi nagiging maganda kahit well situated ang land. Hindi porket ang isang land merong katabi na ilog, okay na siya. Makakakuha ka na ng pagkain. Pwedeng dahil daw kasi sa nagfo-flow dun sa land na tubig, kaya yung land ay barren. So what happened sa Book ng Kings, si Elisha kumuha ng isang bowl ng salt, binuhos niya dun sa tubig. Luminis yung tubig at gumanda yung lugar. Ang Philippines, well situated. Dahil bakit? Kaya pala mahal na mahal noong World War II ng Amerika ang Pilipinas at kaya sila may base noon sa atin dahil dyan yung flow ng trade. Dyan yung flow ng trade. So, hindi kasi pwedeng mag-cross ka noon from Philippines tapos Pacific Ocean. Ang crossing mo sa pababa. So, from America, bababa ka, Indonesia, dadaanan mo,
Philippines, tutumbukin mo. So dun talaga dito sa bansa natin na to, dito talaga pupunta ang mga traders, trade routes. Makikita nyo talaga, parang tayo yung fertile crescent ng dagat, ganun ba? Kung sa Israel noon, yung land, fertile crescent dahil maraming traders sa taas, sa baba pumupunta, ganyan, dinadaanan lang Israel. Tayo, actually, ay parang ganun. Well situated. Kaya lang bakit kaya yung land natin is barren? Kailangan mabago yung tubig na dumadaloy. Kailangan luminis. Kailangan ng asin ng sanlibutan. Amen? At sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Amen? Next slide. Kaya ano tuturo natin sa mga children ngayon? If we fail to teach our children integrity, corruption will teach them compromise. Compromise. Bakit? Kasi pag hindi mo naturuan yung mga bata ngayon, pagdating sa integridad, okay lang pala. Nakanakaw ako, nakakupit ako kay nanay. Nakalusot, okay lang. Kahit di ko naman sinabi yung full truth, half truth lang, makakalusot ako. At sa panahon po ngayon, na talamak ang social media at maraming mga influencers, marami rin po silang nakukuhang ideas far beyond sa nabibigay nyo sa kanila. Mas marami pa nga yung time nila na nakikinig sa mga pinapanood nila kaysa sa inyo. Next slide. Kaya, if we fail to teach them Christ, culture will teach them confusion. Hindi confusionism, iba yun. Confusion. Maraming bata na malilito. Hindi nila alam kung anong tama. Kasi hindi mo naturuan tungkol kay Jesus. Next slide. Kaya ito, kung hindi natin madi-disciple ang next generation, hindi natin mababago ang hinaharap. Si Rizal nagsasabi, di ba, ang kabataan daw ay Bakit kaya pag-asa ng bayan nga? Paulit-ulit yun kahit sa school natin noon. Pero bakit pag-asa ng bayan? Kasi sa kabataan nagmumula ang next generation. So kung si Satan, talagang dinidisciple niya maigi yung mga bata sa kabulastugan, kaya paglaki nila, ganun sila, anong ginagawa ng mga Christians? Maghihintay na lang tayo? Kailangan magsimula sa atin ang discipleship. Next slide. Kaya, magsimula sa church natin, be discipled. Kung nakikita mo sarili mo, marami ka pang kailangan i-improve sa buhay mo, maganda yan. Pero kailangan, ikaw ay ma-disciple. Paano po ako ma-disciple, pastor? Meron tayong leaders dito ng mga ministry. Meron tayong mga tao na nag-invite sa'yo, pwedeng sila mag-disciple sa'yo. Meron din tayo ibang mga leaders dito na available. Meron tayong pastors. We must learn about discipleship. Kaya namin kayo hinihikayat na dumalo ng tinatawag nating School of Discipleship natin or discipleship training natin. Bakit? Kasi, paano mo magagawa mag-disciple kung hindi mo nga alam paano gawin yun? Amen? At magagawa, pag natutunan mo yun, magagawa mo mag-engage na sa discipleship. Para maraming mga tao sumunod kay Christ, maging katulad ni Christ. Next,
i-lead ang inyong family sa Lord. It's time. Lagi mo silang i-invite sa church. Di ba? Ba't ka nahihiyang i-invite sila? May nakakahiya ba sa church? May nakakahiya ba dito? Di mo naman sila dinadala sa ikakasama nila, kundi sa ikakabuti pa nila. Ba't hindi mo i-invite yung asawa mo, anak mo, apo mo, kapatid, lahat ng membro ng pamilya mo? Amen? At mas bigyang importansya ang integrity kesa makalamang sa kapwa. Yun yung kailangan natin. Kapag kayo nakalamang sa iba, isipin nyo lagi yung ibang church members din natin. Bakit? Kasi dun mo mapapractice ngayon yung pag-ibig sa kapwa. Amen? Next slide. Ang mission natin, hindi lang mapuno ang church kapag linggo, kundi mapuno din ang mga tahanan at mga pamilya ng pananampalataya. Ang mission natin, hindi lang, next slide, makapag-gather ng mga tao, kundi makapagtayo ng mga disciples. Sabi ni Lord, di ba? The harvest is plentiful, pero the laborers are few. Kailangan maraming mag-engage na laborers. Amen? Next slide. God is raising a church that will not hide behind walls. Hindi nagtatayo si Lord ng church na yung gusto mo dito ka lang. Ayaw mong lumabas, ayaw mong mag-disciple, ayaw mong mag-reach out. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka tinawag ni Lord para magtago lang. Amen? Ang konti ng amen dun . Conclusion natin, sabay-sabay natin basahin. Huwag kang pumili ng side, tumayo ka lagi sa katotohanan. Be the prophetic voice of God sa bansa. Nawa makagraduate na tayo sa sa Pulaco, sa Dilao, sa ganito. Maging maka-Diyos tayong lahat. Amen? At higit sa lahat din, nawa mag-engage tayo sa discipleship. At kung kayo, tinatawag kayo ni Lord sa politics, ba't hindi kayo mag-law? Diba? Ba't hindi kayo mag-engage sa ibang mga bagay? Huwag niyo isipin na wala kayong ability. Si Lord nagbibigay ng ability. Amen? Tayo lahat ay tumayo. At baka meron pang habol dito sa pagbibigay natin, offerings, and